Dear Kuya Din, may kwento ka bang nais sabihin? Sa saya at luha kami makikinig. Bawat liham mo'y mahalaga sa amin. Dear Kuya Din, kwentong buhay, damdaming tunay. May aral, may pag-asa, kasama mo kami habang buhay. Dear Kuya Din, oh, Dear Kuya Din. Welcome back sa Dear Kuya Din. Ito ang tambayan ng mga taong may kwentong mabigat sa dibdib pero kailangan ng ilabas bago tuluyang malulod sa katahimikan. Ako si Kuya Din. At ngayong gabi, ang sulat natin ay tungkol sa isang babae, isang nanay, isang breadwinner, isang partner na napagod nakakahintay sa lalaking minahal niya noon. Hindi lahat ng pananakit may pasa. Hindi lahat ng abuso may sigaw. Minsan, ang abuso nasa wallet, nasa ATM, nasa komisyon na pinaghirapan mo, tapos biglang nawawala. Nasa perang dapat para sa anak, pero napupunta sa alak, sugal at barkada. Ang sumulat sa atin, tawagin nating Mara. May 7-year-old daughter siya. Ang ama ng bata, kasama niya sa bahay, pero hindi sila kasal. Ang title ng sulat niya ay, Kuya Din, mahal ko pa ba siya o naaawa na lang ako sa pamilyang binuo namin? Mara, kung nakikinig ka ngayon, salamat sa tiwala. Babasahin natin ang sulat mo. Dear Kuya Din, tawagin niyo na lang po akong Mara. 31 years old ako. Real estate salesperson ako. May anak akong 7 years old. Tawagin natin siyang Lily. Ang tatay niya si June. Kasama namin sa bahay. Hindi kami kasal, pero halos 8 years na kaming magkasama. Ginagamit ko ang word na halos kasi minsan pakiramdam ko matagal na siyang wala kahit nasa bahay pa rin siya. Nasa sala siya, pero wala. Nasa kama siya, pero wala. Nasa birthday ng anak namin, pero wala. Kasi ang isip niya lagi nasa ibang lugar. Nasa inuman, nasa sugal, nasa tropa, nasa kung saan pwedeng lumabas ang pera namin. Hindi naman ganito si Juno ang una, at siguro yun ang nagpapahirap sa akin. Kasi kung masama siya simula pa lang, baka matagal na akong umalis. Pero hindi. May panahon na siya ang pinaka-sweet na lalaki sa mundo para sa akin. Nakilala ko siya noong 23 ako. Nagtatrabaho ako noon as property specialist sa isang small brokerage. Si June naman, driver ng isang kontraktor na madalas pumunta sa office namin. Hindi siya mayaman, hindi rin siya graduate, pero madiskarte siya. Funny, malakas ang dating. Yung tipo ng lalaki na kahit wala siyang hawak na bouquet, mapapangiti ka pa rin kasi may dala siyang kwek-kwek at malamig na buko juice. Noong una, lagi niya akong inaasar. Ma'am Mara, ang taas naman ng heels niyo. Baka sa sobrang taas, makita niyo na future natin. Future natin? Ikaw talaga, June. Bakit? Bawal mangarap? Ganyan siya. Laging may biro. Laging may banat. Laging parang magaan ng buhay kahit alam kong hindi naman. After a few weeks, hinatid niya ako pa uwi kasi umulan ng malakas. Wala akong payong. Siya, may lumang jacket. Ipinatong niya sa ulo ko habang tumatakbo kami papunta sa jeepney stop. Oh, ayan. Protected ang future ko. Hindi ko alam bakit kinilig ako. Maybe because I was young. Maybe because pagod ako. Maybe because hindi ako sanay may nag-aalala sa akin. Lumaki ako sa bahay na ang love language ay bills paid. Hindi expressive ang parents ko. Hindi kami nagyayakapan. Hindi kami nagsasabihan ng I love you. Kaya noong may lalaki nagpapatawa sa akin, nag-aabang sa labas ng office, nagtatanong kung kumain na ako, akala ko, ito na yon. After 3 months, kami na. Sabi ng friends ko, mabilis daw. Sabi ko, bakit patatagalin kung masaya naman?
Si June, hindi perfect. Umiinom siya, oo, pero noon, occasional lang. Birthday, fiesta, Friday night. Sabi niya, stress reliever lang. Babe, inom lang. Hindi naman drugs. Chill ka. Naniniwala ako. Mahilig din siya sa tong-its at color game sa perya. Pero noon, maliit lang. 20 pesos, 50 pesos. Minsan, 100. Kapag nanalo, bibilhan niya ako ng burger. See? Investment yan. Tumatawa ako. Hindi ko nakita ang pattern. Kasi kapag mahal mo, minsan ang tawag mo sa red flag ay personality. 1 year into the relationship, nabuntis ako. Hindi planado. Hindi kami ready. Wala akong malaking ipon. Si June, walang stable work. Contractor driver pa rin siya, pero project-based. Nung sinabi ko sa kanya, natakot ako. Akala ko aalis siya. Pero umupo siya sa tabi ko. Hinawakan niya kamay ko. Babe, hindi kita iiwan. Anak natin yan. Paninindigan ko kayo. At naniwala ako. Noong pinanganak si Lily, ibang June ang nakita ko. Umiiyak siya habang hawak ang baby namin. Ang liit niya. Parang ayokong huminga, baka masaktan ko. Tumawa ako kahit pagod na pagod ako. First few months, mabuti siya. Nagpapalit ng diaper kahit mali-mali. Bumibili ng gamot. Naglalaba ng lampen. Minsan, pag umiiyak si Lily, siya ang nagpapahele. Lili ko, tama na. Tulog na. Pagod na si mama. Pag nakikita ko sila noon, iniisip ko, okay, hindi man kami kasal, pamilya kami. Doon ako kumapit for years. Pero habang lumalaki si Lily, lumiliit ang effort ni June. Noong una, napagod lang daw siya. Wala raw siyang mahanap na regular work. Puro racket, puro sideline. Minsan may kita, madalas wala. Ako naman, unti-unting gumaganda ang real estate sales ko. Hindi naman consistent agad, pero natututo ako. Nag-open house ako kahit weekend. Nagbabahay-bahay ako sa prospects. Nagpo-post ako sa Facebook. Nagre-reply ako sa inquiries kahit madaling araw. Kapag may buyer akong interested, sobrang sipag ko. Ipapaliwanag ko yung payment terms. Ipapakita ko model unit. Ihahatid ko sa bank. Susundan ko requirements. Doon ko natutunan na ang real estate hindi lang benta. Laban siya sa hiya, pagod, rejection at traffic. May months na walang sale. May months na puro almost. Almost magpa-reserve. Almost ma-approve. Almost magbayad. Pero kapag may sale, may commission. At doon nagsimula ang problema. First bio commission ko, 120,000 pesos. Hindi ako makapaniwala. Hawak ko ang bank app ko, paulit-ulit kong tinitingnan ang balance. Nasa Jollibee kami no ni June at Lily. Si Lily, 4 years old pa lang, kumakain ng spaghetti, may sauce sa pisini. Sabi ko kay June, "Babe, pumasok na commission." Magkano? 120. 120,000? Tumango ako. Mumiti siya ng sobrang laki. Babe, ang galing mo! Sabi ko na nga ba, yayaman tayo dahil sa'yo. Dapat natuwa ako. Pero may konting kirot sa dahil sa'yo. Hindi dahil sa atin. Hindi dahil team tayo. Dahil sa'yo. Pero binalewala ko. Nagplano kami. Bayad utang. Tuition ni Lily. Grocery. Emergency fund. Konting celebration. Sabi ko, itatabi natin yung 50,000. Oh babe, tama yan. Mag-ipon tayo. That night, nag-inuman si June sa labas. Sabi niya, celebration lang. Babe, first big win mo. Dapat ay celebrate. Sagot ko lang boys. Sabi ko, sagot mo? Pera ko yan. Joke lang babe, ang seryoso mo naman. Konti lang. Konti.
Umuwi siya ng 3:00 ng madaling araw. Amoy alak, maingay maglakad. Nagising si Lily. Mama, bakit maingay si Papa? Nothing anak, tulog na. Kinabukasan, nanghingi siya ng 5,000. Para saan? May utang lang ako kay Dudong. Maliit lang. Bayaran ko na para tahimik. Akala ko celebration ng kagabi? Oo nga. Pero may nauna akong hiniram last week. Hindi mo sinabi. Babe, maliit lang. Huwag mo na palakihin. Binigay ko. That was the first mistake. Or maybe not the first. Maybe first time ko lang napansin. After that, kapag may commission ako, para naaamoy niya. May biglang emergency. May kaibigan na kailangan bayaran. May motor na sira. May nanay niyang may gamot. May tropa na kailangan tulungan. May pang-business daw. May panghulog daw sa sideline. At kapag hindi ko binigay, magtatampo siya. Grabe ka na, Mara. Hindi porket ikaw ang kumikita. Ikaw na lang lagi ang masusunod. Hindi naman ganon. Ganun ang dating. Parang wala akong silbi sa bahay na ito. Ayokong maramdaman niyang wala siyang silbi. Kaya bibigay ako. Minsan 5,000, minsan 10, minsan 20. Minsan, kapag tulog ako, kinukuha niya ATM ko. Una kong nalaman nung bibili sana ko ng gatas ni Lily. Declined ang card. Akala ko may system error. Pag-check ko, may withdrawal. 10,000. Midnight. Pag uwi ko, tinanong ko siya. June, ikaw ba nag-withdraw kagabi? Oo, Bakit hindi mo sinabi? tulog ka. Para saan? May importante lang. Ano? Babe, kailangan ba report lahat? ATM ko yon. Pamilya tayo. Ano bang sayo at akin? Doon ako natahimik. Kasi tama ba siya? Pamilya kami. Pero bakit kapag pera ko, pera namin? Kapag problema niya, problema ko. Pero kapag responsibilidad, ako? Hindi pa rin ako umalis. Sabi ko sa sarili ko, face lang. Maayos pa. Baka nai-insecure lang siya kasi ako ang kumikita. Baka kailangan ko lang siyang i-encourage. Kaya tinulungan ko siyang maghanap ng trabaho. Gumawa ako ng resume niya, pinaprint ko. Naghanap ako online. Driver, messenger, warehouse staff, sales agent. Nag-apply siya sa 2. Hindi na bumalik sa iba. Ang baba ng offer. Parang alipin. June, starting point lang. Ikaw, madali sa'yo sabihin. Ikaw may komisyon. Ako gusto mo magpakapagod sa minimum? Hindi ko alam paano sasagot. Kasi ako rin naman, pagod. Hindi lang niya nakikita. May isang araw, umalis ako ng 7:00 ng umaga para sa tripping sa Cavite. May client akong mag-asawang OFW na uuwi lang for 2 weeks. Importanteng maklose ko sila. Si Lily, may school. Sabi ko kay June, pakihanda si Lily. May baon na sa table. Hadid mo lang sa school. Oo, babe. Ako na. By 10 a.m., tumawag teacher ni Lily. Ma'am Mara, absent po ba si Lily today? Absent? Hindi po. Dapat nasa school siya. Wala po siya dito. Nanginginig ako. Tinawagan ko si June. Hindi sumasagot. Tinawagan ko kapitbahay. Mara, nandito si Lily sa amin. Natulog pa yata si June. Umiiyak ang bata kanina kasi late na raw siya. Gusto kong sumigaw. Pero nasa harap ko ang client. Nag-excuse ako sa CR. Tinawagan ko si June ng paulit-ulit. Pagkasagot niya, antok pa. Bakit? Bakit hindi mo hinatid si Lily? Hala, anong oras na? June! Sorry, napuyat ako. Saan ka napuyat? Nagkape lang kami sa labas. Nagkape o uminom? Mara, huwag ka nga mag-eskandalo. Safe naman si Lily, ah. Safe because Aling Tess helped. Hindi dahil sa'yo. Okay, kasalanan ko na naman lahat. That day, na-close ko ang client. Dapat masaya ako. Pero habang pumipirma sila, nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa excitement, dahil alam kong sa bahay, wala akong maasahan. Ang hirap maging strong sa harap ng clients kapag sa loob, durog na durog ka.
Yung commission sa sale na yon malaki, 280,000. Sinabi ko kay June na hindi pa pumasok, kahit pumasok na. For the first time, nagsinungaling ako tungkol sa pera. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil natakot ako. Tinabi ko sa ibang account, para kay Lily, para sa tuition, para sa emergency. Pero nalaman niya rin, hindi ko alam paano. Maybe nakita niya notification, maybe nakita niya email, maybe narinig niya ako kausap ang coordinator. One night, pag uwi ko, nakaupo siya sa sala. Walang ilaw maliban sa TV. May bote ng beer sa table. May tinatago ka sa akin? Pagod ako noon. Galing ako sa site visit. Anong tinatago? Commission mo. Hindi pa final. Sinungaling. Napatigil ako. Pumasok na. Alam ko. Bakit mo shiny check? Kasi hindi na kita kilala. Dati anes ka. Dati, hindi mo kinukuha ATM ko. Wow, so magnanakaw na ako ngayon? Hindi ko sinabi yon. Pero yun ang ibig mo sabihin. June, pang tuition ni Lilian. Pang down sa insurance. Pang emergency. Ako hindi emergency? Yung utang ko hindi emergency? Yung kahihiyan ko sa mga tao hindi emergency? Anong utang? May natalo lang. Sugal? Konti lang. Babawi sana ako. Magkano? Huwag ka munang magalit. Magkano, June? 80,000. Parang may bumagsak sa dibdib ko. 80,000! 80,000 pesos! Halos isang taon ng tuition ni Lily. Ilang buwan ng grocery. Ilang payment ng bahay na pangarap kong bilhin. Hindi ako nagsalita. Mara, please. One time lang. Kailangan ko lang bayaran. Delikado pag hindi. Doon niya unang ginamit yung salitang delikado. At doon ako unang natakot hindi lang sa kanya, kundi sa mundong pinapasok niya. Binayaran ko. Hindi lahat, pero malaki. Kasi natakot ako. Kasi may anak kami. Kasi ayokong may pumunta sa bahay. Kasi ayokong may marinig si Lily. After nun, nag-promise siya. Babe, last na yon. Promise. Magbabago na ako. Umiyak siya. Lumuhod siya. Hinawakan niya pa ako. Mahal kita. Mahal ko si Lily. Naliligo lang ako. At dahil may parte pa rin sa akin na mahal siya, pinatawad ko. Pero may mga promise na parang resibo sa thermal paper. Sa umpisa, malinaw. Pagtagal, kumukupas. 2 months later, ganun ulit. May alak, may sugal, may utang. Minsan, hindi siya umuuwi. Minsan, umuuwi pero lasing. Hindi niya ako sinasaktan physically. Hindi niya ako pinapalo. Hindi niya ako tinutulak. Pero nagsasalita siya ng masakit. Kung hindi dahil sa akin, wala ka namang anak. Minsan, Akala mo ang galing-galing mo kasi may benta ka. minsan, Masyado ka ng mataas. Nakalimutan mo na kung sino kasama mo nung wala ka pa. at minsan, pinakamasakit. Kung iiwan mo ako, sisiguraduhin kong hindi mo makukuha si Lily ng basta-basta. Hindi niya kailangang manakit ng katawan para matakot ako. One night, narinig ko si Lily sa kwarto. Kala ko tulog na siya. Mama? Lumapit ako. Yes, anak? Galit ba si Papa sa atin? Hindi, anak. Pagod lang si Papa. Bakit lagi siyang pagod sa atin pero masaya sa labas? Hindi ako nakasagot. 7 years old siya, Kuya Dean. 7. Pero nakikita niya na. Doon ako unang nakaramdam ng hiya hindi sa ibang tao, kundi sa anak ko. Kasi habang sinasabi ko sa sarili kong nagtitiis ako para buo ang pamilya, baka ang nakikita ni Lily ay pamilya na buo lang sa address, pero durog sa loob. May mga araw na mabait si June. Yun ang mahirap. Pag hindi siya lasing, pag hindi siya talo, pag wala siyang utang,
Kaya niyang maging mabuting tatay. Lily, Tara, drawing tayo. Papa, draw mo unicorn. Unicorn? Kabayo lang kaya ko. Lagyan mo horn. Ayan, kabayong may antena. Tatawa si Lily. Tatawa ako. At for a few minutes, nakakalimutan ko lahat. Nakikita ko yung dating June, yung lalaking nagbigay sa akin ng jacket sa ulan, yung umiyak noong pinanganak si Lily, yung nagsabing hindi niya kami iiwan. Pero after a good day, may bad week. After lambing, may paghingi. After sorry, may utang. After promise, may relapse. Minsan iniisip ko, baka addiction na. Baka kailangan niya ng tulong. Baka hindi niya kaya. Baka dapat intindihin ko pa. Pero habang iniintindi ko siya, nauubos ako. Last December, may pinakamalaking sale ako. Condo units, 2 buyers, magkasunod na closing. Pumasok ang commission ko before Christmas. Ang plano ko, tuition ni Lily for next school year, emergency fund, konting Noche Buena, at finally, mag-reserve ng maliit na lote sa Cavite. Dream ko yon, kahit maliit, kahit malayo. Basta may titulo. Basta may lupa na masasabi kong sa amin ni Lily. Hindi ko sinabi kay June ang full amount, pero alam niya may pumasok. Disyembre 23, umalis siya. Sabi niya, bibili na lechon belly para sa Pasko. Pag uwi niya, walang lechon. Lasing. May dalang plastic ng chichirya. At nawawala ang 15,000 cash na nakatago sa drawer. Tinanong ko siya, June, nasaan yung pera sa drawer? Anong pera? Yung 15,000. Baka nagastos mo? June, pang Noche Buena yon. E di mag-spaghetti tayo. Ang arte mo. Doon ako sumabog. Sa harap ni Lily, hindi ako nakapagpigil. Pera yon para sa anak natin. Huwag mo akong sigawan sa bahay ko. Bahay mo? Ako, nagbabayad ng rent. Ayan na. Ayan na ang tunay mong ugali. Pera, pera, pera. Dahil lagi mong inuubos. Kung hindi mo ako tinataguan, hindi ako kukuha. Narinig ko yung sinabi niya. Kung hindi mo ako tinataguan, hindi ako kukuha. Parang kasalanan ko pa na pinoprotektahan ko ang pera. Mama, stop na. Nakita ko si Lily sa gilid ng lamesa. Hawak ang stuffed toy niya. Umiiyak. Doon ako natahan. Hindi ako natakot na away kami ni June. Natakot ako dahil baka ito ang maging memory ng anak ko kapag naisip niya ang Pasko. That night, natulog kami ni Lily sa kwarto. Si June sa sala. Hindi ako nakatulog. Kinaumagahan, December 24, nagluto ako ng spaghetti. Hotdog lang, konting cheese. Si Lily, tahimik. Sabi niya, Mama, next Christmas, tayo na lang. tayo na lang. Ikaw, ako, and maybe Lola. Para walang sigawan. Kuya Din, doon ako nabasag. Kasi ang anak ko, hindi humihiling ng laruan. Hindi humihiling ng Disneyland. Hindi humihiling ng bagong tablet. Ang hiling niya, walang sigawan. After New Year, nagdesisyon ako mag-ipon ng patago. Gumawa ako ng separate bank account. Naglagay ako ng cash sa bahay ni Mama. Tinago ko yung important documents ni Lily. Birth certificate, school records, vaccination card. Hindi ko alam kung plan na ba yun o instinct lang. Pero parang may part ng katawan ko na naghahanda kahit ang puso ko hindi pa handa. Then last month, may nangyari ulit. May buyer ako na matagal kong hinabol, si Mrs. Santos. Mabait siya pero meticulous. 3 months ko siyang inalagaan. Calls, site visits, computations, bank requirements. Mara, pasensya ka na ha. Ang dami kong tanong. Okay lang po, ma'am. Bahay po ito. Dapat sigurado kayo. Kaya kita gusto kausap. Hindi ka pushy. Eventually, nag-reserve siya. Sobrang saya ko. Hindi dahil sa commission lang, kundi dahil pinaghirapan ko. Sinabi ko kay Mama, Anak, huwag mong ipaalam lahat kay June. Ma,
Hindi ako nakikialam, pero anak, iba na yan. Hindi na yan simpleng bisyo. Inuubos ka na. Umiyak ako. Sabi ko, mahal ko pa rin siya. Mahal mo siya, oo. Pero mahal mo pa ang sarili mo? Hindi ako nakasagot. That weekend, pumunta kami sa mall para bumili ng school shoes ni Lily. Kasama si June. For once, okay siya. Malinis, maayos. Nakikipaglaro kay Lily sa escalator. Papa, tingnan mo! Light up shoes! Ay, sosyal. Pag tumakbo ka, parang ambulance. Papa! Tawa kami ng tawa. Bumili kami ng shoes, kumain kami ng fried chicken, para kaming normal family. Habang nakatingin ako sa kanila, naisip ko, maybe kaya pa. Maybe ito ang reason bakit ako nagtitiis. Maybe kailangan lang niya ng support. Maybe kapag kinausap ko siya ng maayos, magbabago. Pag-uwi namin, pagod si Lily. Nakatulog agad. Nag-usap kami ni June sa kusina. June, pwede ba tayong seryoso? Ano na naman? Hindi ako galit. Gusto ko lang mag-usap. Sige, Kailangan mong tumigil sa sugal. alam ko. Hindi, June. Hindi yung alam ko lang. Kailangan may plan. Ano gusto mo? Rehab? Support group? Parang adik? Hindi ko alam, pero kailangan ng tulong. So tingin mo, adik ako. Tingin ko, nahihirapan kang tumigil. Ikaw nahihirapan magtiwala. Kasi ilang beses na. Kung lagi mo akong titingnan na talo, hindi talaga ako mananalo. June, hindi ito about panalo. About safety ito. About pera ni Lily. Lagi na lang si Lily. Anak ko rin siya. Then act like it. Natahimik siya. Akala ko madagalit siya, pero umiyak siya. Hindi ko alam paano, Mara. Napahinto ako. Pag wala akong pera, pakiramdam ko wala akong kwenta. Pag sumusugal ako, kahit sandali, pakiramdam ko may chance akong bumawi. Pag nananalo ako, feeling ko lalaki ako ulit. Pag natatalo ako, gusto ko bumawi. Tapos, lumulubog ako. For the first time, parang totoo ang sinasabi niya. Ayokong maging ganito. Pero pag tinitingnan mo ako, alam kong disappointed ka. Tapos, lalo akong umiinom. Lumambot ako. Sabi ko, tulungan kita. Pero kailangan mong tulungan sarili mo. Okay, promise. Gumawa kami ng rules. No gambling, no drinking on weekdays, no access to my ATM, weekly budget lang. Maghahanap siya ng work, pupunta siya sa counseling kung kaya namin. For 2 weeks, okay. 2 weeks kuya din. Then nawala ulit siya isang gabi. Hindi sumagot sa calls, hindi nag-reply. Si Lily nagtanong ng nagtanong. Mama, where's Papa? Sabi ko, may inaayos lang anak. Is he drinking again? Hindi ko alam paano niya natutunan sabihin yon so calmly. Umuwi si June alas 5 ng madaling araw. Tahimik akong nakaupo sa sala. Wala akong sigaw, wala akong luha. Pagod na ako. Tinanong ko lang, magkano? Mara, Magkano? 30. 30,000? Babawiin ko. Saan mo kinuha? Humiram ako. Kanino? Sa kakilala. Gamit pangalan mo? Gamit pangalan natin. Parang nawalan ako ng hangin. Ano ibig sabihin pangalan natin? Sinabi ko, live-in partner kita. Na real estate ka. Na good payer tayo. Ginamit mo pangalan ko? Mara, wala na akong choice. May choice ka. Lagi kang may choice bago mo ako idamay. Doon ko na-realize, hindi na lang pera ang nawawala. Reputation ko, safety namin, future ni Lily. The next day, may nag-message sa akin. Ma'am Mara, si June po may balance sa amin. Pakisabihan magbayad. Alam namin saan kayo nakatira. Nanginig ako. Hindi threat na diretsyo.
pero sapat para hindi ako makatulog. That night, kinausap ko si Mama. Sabi niya umuwi muna kami ni Lily sa kanya. Anak, hindi mo kailangan hintayin na saktan ka physically bago ka umalis. Pero Ma, paano si Lily? Tatay niya yon. Mas kailangan ni Lily ng tahimik na nanay kaysa kumpletong bahay na laging takot. Kuya Dean, ilang araw ko nang iniisip ang sinabi niya. Mas kailangan ni Lily ng tahimik na nanay kaysa kumpletong bahay na laging takot. Pero hindi pa rin ako makaalis. Dahil may good memories, dahil may moments na mabuti siya. Dahil to pag nakikita ko siyang natutulog, naiisip ko yung lalaking minahal ko noon. Dahil kapag nilalaro niya si Lily, naiisip ko baka naman kaya pang iligtas. At dahil natatakot ako, takot akong magsimula mag-isa. Takot ako na magalit siya. Takot ako na sisihin ako ni Lily paglaki niya. Takot ako na baka tama siya na hindi ko siya sinuportahan enough. Takot ako na kapag umalis ako, tuluyan siyang malunod. Pero pag nanatili ako, parang kami naman ni Lily ang malulunod. Kaya sumulat ako sa inyo. Kuya Dean, paano ko siya babaguhin? Paano ko siya matutulungang tumigil sa sugal, inom at pag-ubos ng pera? At kung hindi siya magbago, dapat ko ba siyang iwan? Paano ko malalaman kung kailan enough na? Ayoko namang lumaki si Lily na walang tatay. Pero ayoko rin siyang lumaki na akala niya normal ang ganito. Sana matulungan niyo ako, Mara. Mara, una hinga tayo. Ang bigat ng sulat mo. At alam ko marami nakikinig ngayon na tahimik na lang dahil may part ng kwento mo na parang kwento rin nila. Yung partner na mabait minsan pero mapanakit madalas. Yung hindi ka sinasaktan physically kaya nagdadalawang isip ka kung may karapatan kang umalis. Yung inuubos ang pera mo pero kapag nagreklamo ka, ikaw pa mukhang madamot. Yung sinasabi mong para sa anak pero siyang mismong dahilan kung bakit nauubos ang para sa anak. Mara, sasagutin ko agad ang pinakaunang tanong mo. Paano mo siya babaguhin? Hindi mo siya mababago. Masakit yan, pero kailangan malinaw. Pwede mo siyang mahalin, pwede mo siyang kausapin, pwede mo siyang bigyan ng chance, pwede mo siyang samahan, maghanap ng tulong, pwede mo siyang suportahan kung siya mismo ang pipiliing magbago. Pero hindi mo siya pwedeng baguhin on his behalf. Hindi pwedeng ikaw ang willpower niya. Hindi pwedeng ikaw ang konsensya niya. Hindi pwedeng ikaw ang rehab, bank, therapist, nanay, asawa, at shock absorber niya all at the same time. Kasi habang sinusubukan mong iligtas siya, sino ang magliligtas sa'yo? At mas importante, sino ang magliligtas kay Lily? Mara, financial abuse is abuse. Ulitin natin. Financial abuse is abuse. Hindi kailangan may pasa para matawag na pananakip. Kapag kinukuha ang ATM mo nang walang paintulot, abuso yan. Kapag ginagamit ang pangalan mo sa utang nang hindi malinaw sa'yo, abuso yan. Kapag inuubos ang komisyon na pinaghirapan mo at pinaparamdam sa'yo na kasalanan mo dahil tinatago mo ang pera, abuso yan. Kapag tinatakot ka na hindi mo makukuha ang anak mo kapag umalis ka, abuso yan. Kapag ang anak mo natututong humiling ng Paskong walang sigawan, may mali na. Hindi ko sinasabing masamang tao na forever si June, pero sinasabi ko, dangerous na ang pattern. At sa buhay, hindi lang intention ang tinitingnan. Pattern. May good day siya? Oo. May moments na mabait siyang tatay? Oo. May possibility na nahihirapan talaga siya sa sugal at alap? Oo. Pero ang tanong, habang hindi siya nagbabago, sino ang nagbabayad ng presyo? Ikaw. Si Lily. Yung future ninyo. Yung peace ninyo. Yung safety ninyo. Hindi sapat ang potential ng isang tao para manatili ka sa danger. Minsan kasi sinasabi natin, sayang, mabait naman siya pag okay siya. Pero Mara, relationship is not judged only by the good version of a person.
Kailangan tinan mo rin kung sino siya kapag talo, lasing, galit, insecure, walang pera at nahuli. Doon lumalabas kung safe ba siya. At based sa sulat mo, hindi na safe ang setup. Now, kung gusto mong bigyan ng final chance, dapat hindi na verbal promise. Hindi na iyak, hindi na luhod, hindi na babe promise last na. Dapat measurable, written, with consequences. Example 1. No access to your ATM, accounts, commission, or cash. 2. No borrowing using your name, your work, or your reputation. 3. He must disclose all existing debts. 4. He must actively seek help for gambling and drinking, not just say kaya ako to. 5. He must find stable work or verifiable income. 6. One relapse involving your money, your name, or Lily's safety means separation of residence. Not breakup agad if you're not ready, but separation of residence. Kasi kailangan mo ng safety. Ang boundary na walang consequence ay request lang. At ilang beses na siyang tumanggi sa request. So ngayon, boundary na. Pero ito ang mas importante. Gumawa ka muna ng safety plan bago mo siya kausapin. Kasi kapag may utang, alak, sugal at threats about your child, hindi mo alam paano siya magre-react. Hindi ito para takutin ka, para ihanda ka. Talk to your mother. Talk to one trusted friend. Keep copies of Lily's documents. Keep your own IDs. Keep your money separate. Change PINs and passwords. Secure your phone. Document withdrawals, messages, threats, debts, and incidents. Kung kaya, consult a lawyer or a women's desk, social worker, or someone knowledgeable about custody, child support, and protection options. Hindi dahil gusto mong sirain si June, kundi dahil kailangan mong malaman ang rights mo at options mo bago ka gumawa ng malaking desisyon. And please, huwag mong hintayin na maging physical bago ka kumilos. Yung sinabi ng nanay mo, tama. Hindi mo kailangan hintayin na saktan ka physically bago ka umalis. Minsan by the time naging physical na, sobrang dami nang nawasak bago pa yon. Now, tungkol kay Lily. Sabi mo ayaw mong lumaki siyang walang tatay. Gets ko yan. Pero tanong ko, anong klase ng tatay ang nakikita niya ngayon? A father who plays with her sometimes, yes. But also a father who disappears, drinks, gambles, scares her mother, and makes Christmas feel unsafe. Hindi mo kailangan siraan ng tatay niya. Hindi mo kailangan turuan siyang magalit. Pero kailangan mong turuan siyang hindi normal ang takot. Kasi kung manatili ka without change, Lily may learn that love means enduring instability. She may learn that a woman must hide money to survive. She may learn that a man can break promises as long as he's sweet the next day. She may learn that peace is optional in a home. At ayaw natin yon. You are not just choosing for Mara the partner. You are choosing for Lily the future woman. Anak siya ngayon, pero one day she will love someone. And what she sees now might become what she tolerates later. That is why your decision matters. Now, should you leave him if he won't change? Yes. If he will not take real steps to change, yes, you should leave the living setup. Not because you hate him, not because you gave up too easily, not because you don't believe in family, but because family is not supposed to be a place where one person keeps setting the house on fire and the other keeps calling it warmth. Ang bahay dapat pahinga, hindi casino recovery room, hindi collection office. Hindi lugar kung saan nagtatago ka ng ATM at dokumento habang natutulog ang anak mo. If June wants to change, he can do that even if you are not under the same roof. Actually, minsan, dun lang nagsisimula ang tunay na change kapag wala nang sumasalo sa lahat ng consequences. Because right now, every time he gambles, you pay. Every time he borrows, you panic. Every time he drinks, you explain to Lily.
Every time he ruins the money, you work harder. So why would he change if the system still protects him from the full weight of his choices? Love without accountability becomes enabling. And I say that with care, Mara, not judgment. Kasi alam kong hindi madaling umalis. Madaling sabihin ng ibang tao, iwan mo na yan. Pero hindi nila dala yung memories. Hindi nila nakita yung jacket sa ulan. Hindi nila nakita yung unang hawak niya kay Lily sa ospital. Hindi nila narinig yung tawa niya kapag gumuguhit siya ng kabayong may antena. Kaya hindi kita minamadali emotionally. Pero practically, kailangan mong kumilos. Your heart can grieve slowly, but your safety plan must move quickly. So ito ang practical advice ko. Step 1, protect the money. Separate accounts, change PIN, no shared access, no cash drawer he can touch. Commission goes straight to secure account. Lily's school money, separate. Step 2, protect the documents. Birth certificate, IDS, school records, medical records, bank documents. Keep copies outside the home with your mother or trusted person. Step 3, document everything. Not for drama, for clarity. Dates, amounts, withdrawals, debts, messages, threats, missed school incident, and any contact from people collecting money. Step 4, build your support circle. Your mother already sees it. Let her help. Choose 1 or 2 people na hindi chismosa, hindi reckless, hindi puro gatong. People who can help you think and move safely. Step 5, consult professionally. Legal, financial, counseling, or social services. Ask about your options as an unmarried mother, child support, custody, and protection if threats continue. Step 6, set the final boundary with June only when you have somewhere safe to go. Not during an argument, not when he is drunk, not when Lily is beside you. Calm, clear, short. June, I cannot continue this setup. I want you to get help, disclose your debts, stop using my money or name, and find stable work. Until there is real change, Lily and I will stay somewhere else. Do not debate for 5 hours. Do not let him turn it into a trial where you have to prove your pain. You already know. Step 7. If he chooses recovery, observe actions, not speeches. Does he seek help? Does he disclose debts? Does he stop drinking? Does he respect your separate money? Does he stop blaming you? Does he show up for Lily consistently? For months, not days. 2 good weeks is not change. 2 good weeks is a trailer. You need the whole movie. And the movie must have a different ending. Mara, if he changes, truly changes, with humility, accountability, and sustained action, then you can decide if reconciliation is possible. But if he says he wants to change while still hiding debts, drinking, gambling, taking money, and blaming you, then no. That is not change. That is damage control. And you are not required to raise a grown man while raising a child. Let me say that again. You are not required to raise a grown man while raising a child. You can love June and still leave the house. You can hope he gets better and still protect your daughter. You can remember the good version of him and still admit that the current version is hurting you. You can be compassionate without being available for destruction. And to the listeners, especially those who say, "Tiisin mo, may anak kayo," let votes be careful. Children do not only need complete families. Children need safe families. A complete address is not the same as a complete home. A father in the house is not automatically a father
present. A mother who stays but slowly disappears is not the victory people think it is. Mara, hindi mo tinatanong kung paano mo sisirain ang pamilya mo. Ang tinatanong mo talaga is, paano ko ililigtas ang natitira? And that is a brave question. Hindi ka masama dahil napapagod ka. Hindi ka madamot dahil pinoprotektahan mo ang pera mo. Hindi ka walang puso dahil may limit ka. Hindi ka selfish dahil gusto mong lumaki si Lily sa tahimik na bayay. At hindi mo kasalanan kung ang taong minahal mo ay mas pinili ang bisyo kaysa sa tiwalang binigay mo. Maybe June is sick. Maybe he is ashamed. Maybe he is lost. But Mara, he must participate in his own rescue. Hindi pwedeng ikaw ang lumangoy para sa kanya habang karga mo si Lily. Lulubog kayong dalawa. So tonight, my answer is this. Give him one clear chance, only if you can do it safely. Make the terms real. Protect your money, protect your child. Prepare to leave. And if he refuses real help, or if he uses your name, money, child, or fear again, leave the living setup. Hindi mo kailangan hintayin na maubos lahat. Ang enough ay hindi laging dramatic. Minsan ang enough ay tahimik. Yung wala ka ng sigaw, wala ka ng luha. Tatanungin mo na lang, magkano? At doon mo malalaman na pagod ka na. Mara, sana one day maranasan ni Lily ang Pasko na ang hiling niya hindi na walang sigawan. Sana ang hiling niya na lang extra cheese sa spaghetti. Sana maranasan mo rin yun. A quiet Christmas. A locked bank account. A child sleeping without fear. A mother who can breathe. And if June wants to be part of that future, he has to become safe for that future. Hindi sa salita, sa gawa. Mga ka-dear Kuya Dean, ang lesson natin tonight, ang pagmamahal ay hindi lisensya para ubusin ang isang tao. Ang pamilya ay hindi dahilan para tiisin ang abuso. At ang pagbabago ng isang tao, hindi pinapangako lang habang umiiyak. Pinapatunayan habang walang nanonood. Mara, alagaan mo si Lily. Alagaan mo ang sarili mo. Humingi ka ng tulong. Gumawa ka ng plano. At tandaan mo, minsan, ang pag-alis ay hindi pagsuko. Minsan, yun ang unang totoong hakbang para mailigtas ang anak mo at maibalik ang sarili mo. Ako si Kuya Dean, hanggang sa susunod na sulat. Good night. Ingat kayo. At sana ang bahay na inuuwian ninyo ay hindi lang may bubong, kundi may kapayapaan. Dear Kuya Dean, may kwento ka bang nais sabihin? Sa saya at luha, kami makikinig. Bawat liham mo'y mahalaga sa amin. Dear Kuya Dean, kwentong buhay, damdaming tunay. May aral, may pag-asa, kasama mo kami habang buhay. Dear Kuya Dean,